Kadalasan sasabihin ng mga pasyente, "Dok, sinisikmura ako." Anong klaseng sakit ang tinutukoy mo? Ang sasabihin nila, parang mahapde, parang hindi ako natutunawan, parang may naiipit na pagkain. Yun ang usual manifestation ng ulcer. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood. Ngayong araw po na to, ako'y nagagalak sapagkat ako ay may kasamang very special sa akin. Isa sa mga pinakasikat na gastroenterologist, ang aking kaibigan, si Dr. Dennis. Magandang araw sa inyo at maraming salamat kay Dr. Cindy sa pag-imbita sa akin dito para mag-share sa aking expertise sa gusto niyong mga alamin tungkol sa bituka at iba pa. So Dennis, marami kaming mga katanungan na nakukuha sa aming Facebook page, and one of them ay yung tinatawag na GERD, So yung tinatawag na gastroesophageal reflux disease. Kadalasan sinasabi nilang acid reflux, and mostly ang mga pasyente nami-mistake ito as parang sakit sa puso. Can you elaborate itong GERD na to or acid reflux? Okay. So pag sinabi natin GERD, G-E-R-D, so gastroesophageal reflux disease, tinutukoy na dito dalawang parte ng bituka, gastro, stomach, and esophagus, esophageal. So ang ibig sabihin nito ay mula sa sikmura o tiyan, bumabalik ang laman papunta dito sa esophagus, yun asido. Kaya nakakaramdam ang karamihan ng mga pasyente dalawang big symptoms or sintomas. Una, yung tinatawag na heartburn. Heartburn. So, ibig sabihin, may mainit na nararamdaman dito sa dibdib, kaya naakala nila sila ay nagkakaroon ng heart attack. At regurgitation, ibig sabihin, may bumabalik dito sa bibig na laman. Sometimes maasim, sometimes mapait, kaya nagkakaroon na sila ng pakiramdam na parang, meron naduduwal sila or nagkakaroon ng irritation dito sa lalamunan. So, yun ang basic problem ng gastroesophageal reflux disease or GERD. Isa pa sa mga common na tinatanong na sakit ay yung ulcer. Ano ba ang ulcer? How is it being different sa mga GERD? So, sabihin natin, anong ibig sabihin ng ulcer? So, pag tinukoy natin ang salitang ulcer, ibig sabihin may uka. May uka ang pinakabalat ng sikmura mo. Kung kayo ay nagkaroon ng singaw sa bibig, sa lalamunan, or sa inyong pisngi, nakakita kayo ng puting itsurang ganun, yun ang itsura ng ulcer sa loob ng sikmura. So, kung kayo ay nakakaramdam ng singaw, ito ay tinatawag na ulcer sa gilagid, sa pisngi, ito rin ang nangyayari sa loob ng tiyan natin. So, pag meron pong singaw, pag meron pong ulcer, meron niyang pananakit. Ano ang naging sanhi ng ulcer dito? Again, yung asido. Nagkakaroon siya ng pagpaso, parang napaltos yung pinakabalat ng sikmura, kaya nagkakaroon ng sugat. So, ang manifestation nito ay kadalasan masakit dito sa lugar sa gitna ng tiyan. So, ulcer yan. At hindi siya nagkakaroon ng symptoms or bumabalik dito sa ibabaw ng dibdib or umaabot sa bibig. Kadalasan sasabihin ng mga pasyente, "Dok, sinisikmura ako." Anong klaseng sakit ang tinutukoy mo? Ang sasabihin nila, parang mahapde, parang hindi ako natutunawan, parang may naiipit na pagkain. Yun ang usual manifestation ng ulcer. So, ang ibig bang sabihin, pag merong reflux, pwedeng mauwi sa ulcer? Ganito yan. Ang reflux may issue sa acid, ang ulcer may issue sa acid. Now, anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pagkakaiba ng dalawa, sa reflux, walang sugat mismo sa loob ng sikmura. Pero ang asido ay bumabalik dito sa lalamunan o sa may dibdib. Ang problema naman ng ulcer, hindi siya bumabalik dito sa bibig o sa lalamunan, pero nananatili siya sa loob ng tiyan o sikmura at nagkakaroon siya ng pagpapasok at pagsusugat ng balat ng sikmura. Kasi kailangan malinaw din sa ating mga nakikinig at nanonood, kasi minsan, yung mga sakit sa puso, ang manifestation, sumasakit ang sikmura. And sometimes they would feel na yun ba ay ulcer, yun ba ay acid, or yun ba ay sa puso. Pero alam ko, sa linya mo bilang dalubhasa ng sa puso,
Meron tayong mga pasyente na may sakit sa sikmura pero ito ay sakit sa puso. Yes. Kaya nga, dapat alam natin kung ito po ba ay nangyayari kapag kayo ay kumain, bago kumain, or biglang nagpagod at sumasakit dito sa may sikmura. Dahil kung nagpapagod kayo at nagkaroon ng pananakit na sikmura, malamang hindi asido yun. Pwedeng dahil sa puso. Alam ko yan, natuto ko yun to sa pag-aaral natin noon. Ang tawag na dito ay anginal equivalent. Sa sikmura ang nararamdaman pero ang pinanggagalingan ng sakit dito sa puso mismo. Kaya nga, very important na nahihistorihang mabuti, naaalam ng pasyente na ano ba yung mga kasamang simptomas pag sinabing masakit ang tiyan, di ba? Yes. Okay, so may nasabi ka kanina about pagkain at saka gastritis o yung pagkakaroon ng ulcer. Meron ba talagang relasyon ang pagkakaroon ng cancer, pagsakit ng tiyan, at saka yung pagkain? Ganito yan. May mga pagsusuri o pag-aaral na ang pagkumakain tayo ng masyadong processed food, chances ng gastric cancer mas mataas. Pero hindi ko ibig sabihin pag delata kayo forever may cancer na. Hindi naman. Pero tumataas po ang inyong risk. Pangalawa, pag kayo ay naninigarilyo, syempre, meron din risk to develop cancer. Pero kung gastritis lang pinag-uusapan mo, may kinalaman ba ang pagkain? Wala. Hindi po pagkain ng sanhi ng sugat sa sikmura mo. Pero may mga gamot na kayo na iniinom nyo mag-isa na hindi naman nireseta ay nakakapasok, nakakakalmot at nakakauka sa pinakabalat ng sikmura. Isang uring gamot na alam natin na nakakasugat sa sikmura ay tinatawag na NSAID, yung non-steroidal anti-inflammatory drug. Ano mga ehemplo nito? Yung mga taong magdidysmenorrhea, may iniinom kayong gamot. Yung mga tinatawag na ibuprofen, mefenamic acid, akala nyo pang-alis sakit. Oo, alis sakit ng dysmenorrhea, kasukasuan at mga sakit yun sa katawan. Yun lang. May bagong sakit kayo. Nawawala yung sakit sa buto at kalamnan, magkakaroon kayo ng sugat naman sa sikmura. Pag hindi naman ito ay hindi ito reseta ng doktor. Kaya importante pa rin, you ask your doctor. Yes, dahil kaya may mga advice kami palagi sa inyo na, itong gamot iniinom na walang laman. Meron din tayong mga gamot na isinasabi namin at binibilin sa pasyente. Ito ay iinumin pagkatapos kumain at busog. So, hindi lahat ng gamot dapat may laman, dapat walang laman. Hindi niyo alam yan. Hindi alam ng drugstore. Alam namin mga doktor. Kasi ang isang problema, pag nagiging perwisyo na sa pang-araw-araw na kabuhayan mo, ay kailangan mo na magpatingin. Hindi mo na pwedeng sabihin, tinitiis-tiis. Hindi lahat ng bagay tinitiis. Marami kasi mga patient na una, sasakitan tiyan, magsa-self-medicate, no? So, kadalasan pag nag-self-medicate, nag-relieve, okay na sa kanila. Unfortunately, nagiging hindi maganda ang outcome, no? Minsan, Yes. yun pala ay ulcer na bleeding, or pwede rin heart attack na.